Hi Pisces, this is Jav. Welcome back sa ating channel. By the way Pisces, this is your weekly gabay tarot reading ngayong July 7 to 12, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabayan lamang. Tandaan Pisces, kunin niyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin ang may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na Pisces, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng universe ngayon. Mga parating po para kay Pisces ngayong July 7 to 12, 2026. Pisces, may iniisip ka sa malayong lugar? Or may iniisip sa malayong lugar? At pwede din nag-aantay ka ng schedule para sa travel mo. Sabi din dito, Pisces, may usapin tungkol sa menopausal. Some of you gusto mapag-isa para makapag-isip. Or pwedeng na-disappoint kasi. Pero more on fear of separation to eh. Kasi may feeling of abandonment. Okay? Pwedeng na-burn out. Pwedeng may hinihintay na naiinip. Kaya nakikita ko dito na disappoint. So maging maingat lang po sa paghihintay. Kasi alam nyo naman, di ba, hindi magpapaalam ang anxiety. Ang hirap niyan, anxiety. So, habaan ng pasensya. Kasi some of you naghihintay dito, gusto mo nang mangyari ngayon, gusto mo nang makuha ngayon, gusto mo nang dumating ngayon. Kasi naghihintay na naiinip. Pero may pag-asa ha, may sinabi ditong pag-asa. So may usapin tungkol sa large transport vehicle like ship, bus, truck, airplane, kung ano man po ito. At Pisces, maging maingat din sa paggawa ng desisyon. Kung gagawa kayo ng desisyon, pag-isipan nyo na mabuti kung magkakos ba ito ng problema. Kung ano yung mga possible consequences niya para handa ka. Okay? Kasi kung hindi po kayo mag-iingat, nakikita ko kasi dito yung pagsisisi. Like naapektuhan talaga yung daily routine mo. So, kung hindi pa ito nangyari, kailangan mag-ingat sa paggawa ng desisyon. Okay? Pero huwag kang mag-alala, Pisces, kasi may darating na tulong. Para din po, tinutulungan mo na yung sarili mo. Dati hindi tinutulungan, like para kang nagkatali sa isang bagay, sa isang sitwasyon, or sa isang tao. Ngayon, tinutulungan mo yung sarili mo para ma-overcome. Pero din may dumating na tulong o regalo. Kasi this is, this is an act of giving and receiving na some of you, ikaw mismo yung nagbigay ng regalo, tulong, and some of you, ikaw yung naka-receive.
Again, this is an act of giving and receiving. Pwedeng ikaw ang nakatanggap or pwedeng ikaw yung nagbigay. So, i-claim niyo po ito. Rather than, a donation, contribution, rather than rewards. A proposal. May proposal dito. An offer. So, nabanggit ko na yung regalo. May usapin tungkol sa luxury. Riches. Something expensive. Jewelry. An important object. An important parcel. Pisces. Pisces, this is awareness ha, hindi ko kayo tinatakot. Kailangan kong basahin kasi lumabas sa cards mo. Take what resonates. Kung hindi, iwan. Okay? Yan yung sinabi ko kanina. Dalawang card kasi ay nagsabi dito na talagang pag-isipan ng mabuti ang paggawa ng desisyon, lalo na sa pag-grab ng mga opportunity. Yan. Pag-ingatan talaga kasi dalawang card po mismo ay nagsabi dito na may pagkakamali, may pagsisisi. Maging maingat din kasi may two-faced person dito, traidor. Pa-fake something or other. May sinungaling, may usapin tungkol sa korupsyon, defensiveness, two-faced person, mapanin lang, deception of the worst kind. Rather than po, ina-ignore mo yung mga pagkakamali, mga mistakes, lies, you're trying to cover up some mistakes or lies. May dahilan yan. So, maging maingat. Lumabas tong card na ito, hindi ibig sabihin na hayaan mo lang tong taong ito. Hindi naman po ibig sabihin na lumabas to para awayin mo, hindi po. Kundi, put limitation. Kung hindi kayang umalis, put limitation. Put boundaries. Sikapin, magpa-apekto. Kung kaya mong umalis, then do it. Basta desisyon mo. May handang makinig sa'yo. Pwedeng, young unmarried woman. Pwede din naman lalaki, pero most of you, Pisces, young unmarried woman to. Pwedeng kapatid mo, pwedeng anak mo, pwedeng lover mo, kung sino man to na malapit sa'yo. Basta po siya, magaan ang energy niya na malaki talaga ang kanyang influence ngayong week na ito. Okay? Dalawa po ito, kunin ko na. Pisces, andito pa rin yung sinabi ko kanina na para kang nakatali sa isang bagay, sa isang sitwasyon or sa isang tao at ikaw ay nahihirapan. May limitation, you felt restricted, nagkaroon ng loss of freedom, unable to express yourself. Pero then loss of connection to. Loss of connection. May nakita rin ako ditong usapin tungkol sa naging too dependent
Usapin siya. Pwedeng concern mo to na may tao dyan na masyadong dependent sa'yo. Basta may concern na ganyan, pinag-usapan na nakadepende, pwede din mabigat na obligasyon. Andito pa rin yung isolation. May nakita nga akong usapin dito tungkol sa buntis. Tapos nabuntis. Siyempre malaking obligasyon yan. Tapos nahihirapan kasi malaki ang obligasyon. It might be hindi pa handa. Basta pinag-usapan to. Ang sabi ng yung card dito, Pisces. Huwag mo parusahan ang yung sarili mo. Stop punishing yourself. Kung saan ka man comfortable, yung may kausap. Kung hindi ka comfortable, like hindi ka nagbibigay ng tiwala sa kapwa mo, mas safe yung journal or diary. Kasi lahat ng nasa isip mo, lahat yung nararamdaman mo, mapupunta yan sa pahina. Habang, syempre, ine-express mo to So, mawawawasan yung heavy, yung bigat. Okay? At anong tawag dito? Pisces. Yung habang binabasa mo itong mga nakasulat. Kumbaga may sinasabi dyan, ito na yung mga sagot sa inyong mga katanungan. Matatagpuan mo sa journal mo or diary yung mga sagot sa inyong mga katanungan, solusyon sa inyong problema, hindi lang sa pag-express niyan kundi dyan talaga yung mga sagot. Andyan yung solusyon. May realization din yan habang binabasa mo yan. Nagsasalita din yung intuition mo. May parating na pera. May raise. May allowance, sweldo, kita, bonus, may bumili na. Magkakaroon ng pera para makabili na. May nanalo, may refund. Someone is receiving a refund check. Yes. So may raise or increase. Pera po ito. I-claim nyo po. And this is may fulfillment sa pangarap. May financial security, financial stability, fulfillment sa pangarap. So may magandang mangyayari sa iyong work, sa inyong trabaho. Pero maging maingat ha, Pisces. Alam mo Pisces, kanina pa to. Sinasabihin ako, Aries, Aries, Aries. Baka kasi iniisip mo si Aries. Kung hindi man, iniisip kayo ni Aries. Kanina pa to. Okay. Maging maingat kasi may tao talagang hindi totoo sa'yo na ulit na naman. Diretsong sinabi na yung card dito na this is enemy. Malalaman mo to kasi may sikretong nabulgar. Malalaman mo kasi abusado. Abusado tong taong ito. Kumbaga sobra na. Like, sobra na yung pag-uubuso sa'yo. Pwede ngang puno ka na This is pwedeng competition to, rivalry, unhealthy competition po. Rivalry, selos, inggit, tuso, package na package. Pisces, maging maingat ka sa kanya ha. Talagang pasaway tong taong ito. Na-realize mo dito, Pisces, na talagang opposing ideas kami. Talagang contradictory attitude. Yung na-realize mo, nakilala mo siya ng gusto na hindi talaga kayo magkakasundo. Now, na-realize mo, di ba? Na-identify, na-realize na hindi siya kaibigan, hindi siya totoo sa iyo, kundi enemy. Na-trigger kasi yung weakness mo dito.
Nang dahil sa mga ginagawa, mga sinasabi niya, nagkaroon ng self-doubt. So, meaning to say, hindi siya nakakabuti sa iyo. Again, lumabas tong cards na ito. Sinasabihan ka ng card mo, kung pwede po, huwag ka magpa-apekto. Okay? Yan ang sabi, huwag kang magpa-apekto. If I were you, focus ka sa iyong career and money. Marami pang binigay sa iyo. 'Di ba? Atong sakit sa ulo itong taong ito, hindi yan magbibigay yan ng sakit ng ulo. So if I were you, focus ka sa makontrol mo in order to find peace. Kaya nga 'di ba, we are here to find peace. Huwag mong piliin yung mga taong pasaway sa iyo kung pwede, kung gusto mo, kung okay sa iyo. Kuha tayo ng message for you. Pisces ngayong July 7 to 12, 2026. Para po kay Pisces, July 7 to 12, 2026. It's time to take an action. Basahin niyo po ha. Kasi minsan kasi, syempre, it's time to take an action, New Moon in Aries. Kasi kahapon nga eh. Yung kabilang sign na, I think Cancer yun. Na that is, full moon of, hindi ko makalala eh. Basta Scorpio ang lumabas sa oracle cards nila. Tapos, syempre, dinidiscuss ko isa-isa from love life to career. Oo. So, minimension ko. Kasi may mga ibig sabihin yan eh. Pag-ugali, mangyayari. Oo, just like this, New Moon in Aries. Nagtaka lang ako, baka hindi niya nakuha or bago na viewer. Na sabi niya, Cancer yung reading ko, bakit banggit ako ng banggit ng Scorpio? So, iklaro ko lang, lalo na sa mga bago dito ha, na this is Oracle Cards, kukuha tayo ng message. Okay? This is New Moon in Aries, it's time to take an action. Okay? Iklaro ko lang. Kasi, di ba? Mensahe ito. Siyempre sa Tagalog niyan is panahon na para kumilos. Bagong buwan sa Aries. Sa astrology kasi, ang New Moon in Aries, bagong buwan sa Aries ay itinuturing na pinakamalakas at pinaka-aktibong yugto sa buong taon. Ang Aries kasi ay ang unang zodiac sign na kilala sa pagiging matapang, puno ng energy, handang magsimula. Okay? So, ina-explain ko ha, baka may magsabi sa akin dito na yung reading is, anong tawag dito? Pisces, tapos banggit ako ng banggit ng Aries. Okay, so, Pisces na before lumabas tong course na ito, sinabi ko kanina, 'di ba, na habang I think Aries 'yon, nakalimutan ko tuloy. Aries or Virgo. I think Aries eh. So correct me if I'm wrong. Basta may nagsabi sa akin, 'di ba? Aries. Correct me if I'm wrong ha. Bakit ba naging defensive ako? So, let's proceed, Pisces. Cosmic green light.
Okay? Ito ang sign ng universe na hindi mo na kailangan ng maghintay ng permiso or mag-overthink. Oras na para simulan ang iyong mga plano. Okay? Ito ang perpektong panahon para unahin yung sarili mo. Yan yung ibig sabihin yan. Ano tawag nito? Mag-put boundaries. Iwanan ng sitwasyon na nagpabigat yung bigat na sitwasyon, kung pwede po. 'Di ba sinabi din to kanina na if I were you, focus kayo sa mga nagbigay sa iyo ng growth, yung mga magandang nangyari sa career and money mo kaysa mga taong pasaway. 'Di ba? So, ito yung sinabi dito na mas piliin mo yung sarili mo. Let go mo na yung mga nagbibigay ng bigat ng nararamdaman. Put boundaries. And then, new moon in Aries, it's about time to manifest. Isulat yung mga intention mo. Kung pwede, kung gusto nyo. Kasi ang iba, hindi naniniwala ng ganyan eh. Okay, so proceed tayo sa mensahe about your career. Magsimula ng proyekto. Yung mga matagal mo nang iniisip na about project. Yun nga, simulan ang proyekto. Matagal mo nang iniisip eh. It's about time na i-go mo na. Na wag nang mag-atubili kumbaga, i-go mo na yung mga bagong ideas mo. Okay? And, magkaroon ng lakas ng loob na hilingin ang narapat sa'yo. It's about time na for promotion. And this is the perfect time na para mag-apply sa mga bagong pinto ng opportunities. So may opportunities na dumating sa'yo, so it's about time na mag-apply na kung pwede po. This is a go signal po ha. Kung sa money, gumawa ng bagong budget. Ayusin mo yung mga kaperahan mo. Mas maging agresibong, anong tawag dito? Mas agresibong diskarte sa pag-iipon. Maghanap ng side hustle kung pwede po. Kung okay. Okay sa inyong schedule. Maghanap ng bagong kita. Kung pwede, simulan ng maliit na negosyo or sideline ba? Na yun nga, yung matagal mo ng plano na nasa isip mo na kulang na lang bigyan ng action, i-go mo na yan. May go signal na po dito. Kung pwede po. Kung pabor sa'yo ngayon. Iwasan ng biglaang gastos. Kasi ang energy ng Aries ay mapusok. Mag-isip muna bago bumili ng mamahaling bagay. So yan career and money. More on action na to. It's about time. This is a go signal. Okay? Lalo na sa career mo, sa mga ginagawa mo, sa mga ideas mo, bigyan mo na ng action yan. Yan ang sabi ng yung card dito. At sa love, okay. Sa love life ng mga single po, gumawa ng unang hakbang. Huwag matakot na maguna. Yung maunang mag-chat. It might be hindi mo galing yung mauna na mag-approach. Sabi ng card mo dito na gumawa ng unang hakbang. Ikaw na mismo ang gumawa ng unang hakbang para mag-chat or mag-aya or mag-invite na magipag-date sa taong gusto mo. Huwag ka nang maghintay. Ikaw na, go na. Oo, Pisces. Tapos iwanan na nakaraan. Tapusin mo yung mga... Tapusin na ang paghahabol sa mga taong hindi ka pinahalagahan. Hindi tapusin yung... Hindi ko... kumbaga, iklaro ko lang, tapusin na ang paghahabol sa mga taong hindi ka binigyan ng halaga. Yan, klarong-klaro yan ha. So, itaas ang kumpiyansa, mag-focus sa sariling pag-unlad. Oo.
magkaroon ng tiwala sa sarili. Okay? Kung hindi ka man binigyan ng halaga sa ibang tao or binigyan ng atensyon, ikaw mismo magbigay ng atensyon sa sarili mo, Aries. Sa relationship po, ibalik ang spark. Magplano ng mga bago at exciting na activities na magkasama kayo. Pag-usapan din yung kung may problema kayo. Harapin yung mga issue na direkta po at tapat. Maging tapat ng walang paligoy-ligoy. Pag-usapan nyo kung kaya na bigyan ng solusyon. Suportahan ng isa't isa. Bigyan din ng space ang iyong partner na lumago sa kanyang sariling mga pangarap. So yan yung mensahe ng iyong New Moon in Aries. It's time to take an action. Ay, ang ganda naman, Pisces. Pisces, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check mo reply sa comment section. Uminom lang po ako ng tubig, Pisces. Hanggang ngayon, may binabanggit para na Aries. Okay. So this reading is for Pisces. Baka may mga sinasabi ako kanina, maliban doon sa new Moon in Aries. Okay, klaro ha. This is Pisces. This is for you, Pisces. Pisces, ang ganda po ng energy nyo kasi you're receiving love, may naganap na maraming ginagawa din. Oo, may growth and expansion. Nagkaroon ka ng time sa isang mother figure. Pwede ikaw to, nagkaroon ka ng time sa mga taong mahalaga sa'yo, nalagaan mo sila. Or pwede din, nagkaroon ka ng time sa Mother Earth. Or kung sino man tong mother figure na ito. At may nakita ako ditong lumabas din dito. Anong tawag nito? Pisces. Lumabas din dito yung buntis. Mabubuntis or buntis na. Happiness, nakikita ko rin dito, nagkaroon ka ng time sa iyong sarili, nagpaganda, nagpapogi, may development, which is sinabi naman to kanina, success din. Kasi kung sa astrology to, this is Venus, about love, beauty, money, and creativity. So, may pagbubungang mabuti na parting, pwedeng bagay to or pagbubuntis. Kung hindi man po buntis, abundance and success po ito. So be happy with the results of your actions. Okay, may parating din po na makaka-receive na ka ng malaking pera, which is sumabas din kanina, nag-clarify sa tarot cards mo, or unexpected job opportunity na mataas, malaki ang sahod. Kailangan po ng habaan ng pasensya. Huwag kayong mag-alala. Darating din po ito, Pisces. Dalawang card na mismo nagsabi dito, success, satisfaction, abundance. Ang ganda naman. Thankful ka sa mga biyayang natanggap. You have overflowing abundance. Yes, successful. Satisfied sa buhay. So, deserve nyong mag-relax at mag-enjoy kasi may na-achievement na eh. Okay? At may sabi din dito,
Dalawang card pa mismo nagsabi ha, love and happiness overflow. Kaya talagang deserve nyo mag-relax at mag-enjoy. Very satisfied ka kasi may natapos kang gawain dyan, achievement nga. Okay, may recognition din dito. At i-honor mo yung mga ideas mo, at makinig sa inyong intuition kung pwede po. Kasi it will lead you to increase prosperity. So this card signal abundance in all areas of your life. Claim, 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 claim. Deserve nyo po ito, Pisces. So far ang ganda ng cards mo. Sa career and money, Pisces. Sabi po dito, happiness and fulfillment again. Granted yung manifestation mo, fulfillment sa pangarap, lumabas kanina at from your energy cards. 'Di ba? Nag-clarify na naman siya dito sa inyong career and money tarot cards. Success in workplace and home, i-acknowledge mo nagbigay na suporta sa'yo galing sa grupo ng taong ito. Pwede din family mo ito. Okay? And yes, satisfaction para na nakikita ko dito. Success, completion of cycle, happiness. Claim, 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 claim po. Nagbigay ka ng mahabang pasensya dito kasi may masungit or sobrang sensitive na tao. Pwedeng customer, kliyente, kasamahan mo dyan. Nagbigay ka ng mahabang pasensya at pag-intindi. Sa kaperahan po, this card asks you to pay attention to your income at sa paggasta. Kumbaga, control, monitor, and save. Please know that you are divinely guided. May nakita ko ditong combination of forces, nagtutulungan. Which is, sinabi din to kanina, di ba, na naka-receive ng tulong or gift, na pwedeng ikaw nagbigay or pwedeng ikaw yung naka-receive. Nag-clarify na naman siya dito. Claim po, ang ganda po nito. Kanina pa tumatalon yung cards mo. Anong tawag nito? Pisces? Anong tawag nito? Pisces. Mag-remind ako. Maraming sinasabi sa akin ngayon eh. Okay. Pisces. Kung gusto nyong ma-notify kayo, ma-prompt kayo, like, mapanood agad yung premiere ng video natin, i-click nyo po yung bell notification dyan. Kung hindi nyo po alam kung paano magpaturo po, huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. At nag-offer po ako ng rush reading. Kung gusto nyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Love and romance. May sa mga single dito, actually dalawang card po mismo nagsabi dito na pwedeng parating pa ang some of you nakilala na. Kasi very excited kayo sa date. Pwedeng ngang mabilis yung relasyon nyo. Oo, kasi kayong dalawa excited kayo eh. At yes, may event invitation dito or date po ito. May travel din ako nakikita dito. At may parating na blessings na magbibigay saya sa iyo. May darating na mensahe, may mabilis na desisyon. Umiwas po daw kayo sa gulo. Kasi may mga tao dito na hindi nagkakasundo. Okay? So, sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, promises, nagkakaintindihan, nagkakaunawaan, nagtutulungan.
May mabilisang na paggawa ng desisyon dito. Naging confident sa paggawa ng desisyon. Like, siguradong sigurado na. Nakikita ko rin dito malaking influence ng isang single parent dito. Ano to nakabuo ka na ng desisyon. Kumbaga, naging honest ka sa iyong sarili at siguradong sigurado na ito. Pagyamanin niyo po yung blessings binigay sa inyo, Pisces. See you tomorrow. Maraming salamat.